5 taon na kaming kasal, ngunit ni minsan ay hindi kami nagkasama sa Noche Buena. Ngayong taon, palihim akong bumili ng plane ticket para sorpresahin siya. Pagdating ko sa tarangkahan ng kanyang bahay sa isang marangyang subdibisyon, isang kasambahay ang nagbukas ng pinto para salubungin siya at ang isa pang babae. Sir, ma'am, buti po'y nakarating na kayo. Puno ng pagmamahal na nagkatinginan ng dalawa. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi at kinuha ko ang aking telepono. 3 minuto ang lumipas. Tulad ng isang baliw na tumakbo siya palabas ng kalsada. Sa eroplanong patungong Maynila. Sa hapon ng bisperas ng Pasko, todo-todo ang lamig ng aircon. Namuo ang manipis na yelo sa salamin ng bintana. Dahan-dahan kong hinaplos ng aking daliri ang salamin. Pinagmamasdan ang mga ulap na mabilis na aming nilalampasan. Puno ng pananabik ang aking puso. Ito ang 5 taon ng aming pagsasama ni Paulo. Sa nagdaang 4 na Pasko. Palagi niyang idinadahilan na masyadong konserbatibo ang mga kaugalian sa kanilang probinsya sa Luzon. Na ang biglaang pag-uwi ng isang asawang Bisaya ay hindi angkop o kaya'y may mga kailangan siyang tapusing mga importanteng proyekto. Ang palusot niya ay palaging uuwi siya sa norte para samahan ang kanyang mga magulang at babalik sa Cebu pagkatapos ng bagong taon. Tuwing Disyembre, 20, naiiwan akong mag-isa sa malaking sala ng aming kondo sa Timog. Nanunood ng mga Christmas special sa telebisyon at kontento na sa isang malamig na video call para pakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa kanilang Noche Buena. Ngunit ngayong taon, nagpasya akong hindi na maghintay. Nang hindi niya nalalaman, bumili ako ng tiket para sa mismong araw ng bisperas ng Pasko, isang biyahe na halos 1,000 kilometro. Dala-dala ko sa aking bag ang mamahaling hamon at queso de bola para sa kanyang mga magulang. Isang scarf na gawa sa lana na ako mismo ang naghabi at isang papel na kadarating lang mula sa klinika. Isang ultrasound na may opisyal na selyo. 6 na linggo na akong buntis. Gusto kong ilagay ang sorpresa na ito sa kanyang mga kamay sa mismong pagpatak ng hating gabi. Gusto kong makita kung anong uri ng labis na kagalakan ang lilitaw sa kanyang mukha na palaging seryoso at kontrolado. Dumating ang eroplano sa Maynila ng 4:00 ng hapon. Paglabas ko, ang malamig na hangin na may kasamang ambon ay tila humihiwa sa aking mukha, ngunit nag-aalab sa init ang aking puso. Kinaladkad ko ang aking maleta at naghintay ng matagal sa sakayan bago makakuha ng taxi patungong Tagaytay. Naku, Day, biyaheng-biyahe ka sa mismong bisperas ng Pasko ah. Uuwi sa pamilya ni Mr. No? Ang driver ay isang palakaibigang lalaki na may puntong Tagalog na halatang taga Maynila. Opo, Manong. Susorpresahin ko po ang asawa ko. Hindi niya alam na darating ako. Inayos ko ang aking scarf. Hinawakan ang sobre ng ultrasound sa aking bulsa at hindi napigilang mapangiti. Ay, dapat lang! Ang mag-asawa. Dapat magkasama sa Pasko. Kayong mga bata ngayon. Ang roromantiko niyo talaga. Pinabilis ng driver ang takbo at sa wakas ay huminto sa harap ng isang marangyang subdivision, isang tahimik na lugar sa labas ng syudad. Nagtayo si Paolo ng isang architectural firm. Maganda ang takbo nito nitong mga nakaraang taon. At 2 taon na ang nakalipas, sinabi niya sa aking bumili siya ng bahay para sa kanyang mga magulang sa kanilang bayan. Binayaran ng buo, paraan daw niya iyon ng pagpapakita ng paggalang. Sinusuportahan ko siya ng walang pasubali. Minsan, nang kapusin kami sa pera, lihim kong isinangla ang mga gintong alahas na pamana ng aking lola, para lang matakpan ang kanyang mga utang. Bumaba ako ng taxi, at kinaladkad ang aking maleta. Dahan-dahang naglakad patungo sa bahay na pinalamutian ng mga ilaw pamasko. Lumalangit-ngit ang mga basang dahon sa ilalim ng aking bota. Habang papalapit ako sa pinto, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Paulo, kapag binuksan mo ang pinto at makita mo ako, yayakapin mo ba ako ng mahigpit? At pagsasabihan dahil sa katangahan kong maglakbay ng malayo sa ganitong kalamig? Nakarating ako sa bakal na tarangkahan. Nakapatong na ang kamay ko sa doorbell, ngunit bigla akong natigilan.
Mula sa bintana sa unang palapag, mayroong mainit na liwanag at rinig ang mga tawanan at sigawan. Tila ginabayan ng isang kakaibang kutob, ibinaba ko ang aking kamay at kumuha ng susi mula sa aking bag. Ito ang mga susing naiwan ni Paulo sa pagitan ng mga unan ng sofa sa Cebu noong nakaraang taon bago siya umalis. Itinago ko ito sa pag-aakalang isasauli ko, ngunit nakalimutan ko na. Gamit ang maingat na kilos, ipinasok ko ang susi sa seradura. Click. Bumukas ang tarangkahan. Umakyat ako sa mga baitang ng beranda at akmang gagawin ang parehong taktika sa mabigat na kahoy na pinto. Ngunit bigla akong nakarinig ng mga nagmamadaling yapak mula sa loob. Biglang bumukas ang pinto. Isang kasambahay na nasa mga 50 anyos, naka-apron at may dalang isang supot ng basura, ang natigilan nang makita ako roon. Basaan ng ambon at may dalang maleta. Bago pa ako makapagsalita para magpakilala, ang tingin ng babae ay lumagpas sa aking balikat, patungo sa isang bagay sa aking likuran. Isang itim na Toyota Alphard. Ang tahimik na pumarada sa harap ng bahay. Ang mukha ng kasambahay ay nagliwanag sa isang ngiting, halos sunod-sunuran at labis na masaya. Binaliwala niya ako. Nilagpasan at tumakbo patungo sa sasakyan. Sumisigaw papasok sa bahay. Manang Rosario, dumating na po sila. Si Sir at ang asawa niya. Kapaparada lang po. Painitin niyo na po ang bulalo. Sa sandaling iyon, para akong binagsakan ng isang mabigat na martilyo sa ulo. Isang nakabibinging ugong ang pumuno sa aking mga tainga. Ang asawa niya. Sino ang asawa niya? Matigas akong lumingon. Sinusundan ang direksyon kung saan tumakbo ang kasambahay. Bumukas ang sliding door ng van at si Paulo ang unang bumaba. Suot niya ang itim na double-breasted coat na ako mismo ang pumili para sa kanya. Pagkababa, hindi siya naglakad patungo sa bahay. Sa halip, lumingon siya ng may natural na kilos at ipinatong ang kanyang kamay sa itaas ng pinto para hindi mauntog ang taong nasa loob. Sunod, isang paa na may suot na puting UGG boots ang lumabas. Isang babaeng may maamong mukha, balot sa isang camel-colored na coat, ang bumaba habang nakaalalay sa braso ni Paulo. Malaki ang kanyang tiyan. Tila 5 o 6 na buwan na siyang buntis. Ang lambing sa mga mata ni Paulo habang tinitingnan siya ay isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa aming 5 taong pagsasama. Natural niyang inakbayan ito sa baywang. Inilapit sa kanyang dibdib at may ibinulong, na naging dahilan para humalakhak ang babae at pabirong tapikin ang kanyang balikat. Kinuha na ng kasambahay ang mga kahon ng regalo mula kay Paulo at walang tigil sa pagpuri sa kanila. Ingat po, Ma'am Clarissa. Medyo madulas po ang daan. Baka po madulas kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Manang Rosario. Salamat, Manang Lorna. Huwag kang mag-alala, mahigpit ang hawak sa akin ni Paulo. Walang mangyayari. Sagot ng babae. Malambing ang kanyang boses, ngunit bakas ang pagiging arogante at tiwala ng isang taong sanay sa mataas na lipunan. Ang tatlo ay bumubuo ng perpektong larawan ng isang masayang pamilya, dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. At ako, na may basang-basang coat hanggang tuhod, nakatayo sa hagdanan ng sarili niyang bahay, ay tila isang katawa-tawa at labis na pulubi. Biglang sumindi ang isang ilaw pamasko mula sa kalye, na nagliwanag sa mukha ni Paulo, pag-angat niya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay marahas na sumalubong sa akin. Sa isang iglap, ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na nanigas. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pag-ibig, ay biglang nanliit, na para bang nakakita siya ng pinaka-nakakatakot na kaluluwa mula sa impyerno. Ang kamay na nakahawak sa baywang ng babaeng iyon ay nanigas at biglang bumitaw na parang nakakuryente. Althea, pilit niyang binigkas ang 2 pantig mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang hindi ko makilala. Ang babae sa tabi niya, na nawalan ng balanse sa biglaang paggalaw ni Paulo, ay bahagyang natumba at tumingin sa akin nang may kunot sa noo. Sinusundan ang tingin ni Paulo. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Napansin ang aking basang damit at ang maleta sa aking paanan. Paolo, tanong niya. Lumingon sa kanya.
Empleyado mo ba to? Sa studio mo? Bakit naman siya nanggugulo dito sa bahay, sa mismong Noche Buena? Empleyado. Nang marinig ko ang salitang iyon, isang alon ng pagkahilo ang bumaliktad sa aking sikmura. Itinuon ko ang aking mga mata kay Paulo. Nakikita kung paano, sa kabila ng malamig na panahon, isang manipis na patong ng malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Napansin din ng kasambahay ang tensyon sa paligid. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Paulo. At nanatiling hindi kumikibo. Habang ang plastik na supot ng basura ay gumagawa ng nakakainis na kaluskos sa hangin. Paolo, giit ng babae nang makitang hindi siya sumasagot. Bahagyang itinaas ang kanyang boses at sinubukang hawakan ang manggas ng kanyang coat. Ngunit si Paulo, na para bang napaso, ay biglang umatras para iwasan ang kanyang paghawak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Maputla siya na parang papel. Nanginginig ang kanyang mga labi at hindi makapagsalita. Sa loob ng 5 taon, palagi siyang ang lalaking mature, malamig, at kontrolado sa lahat. Hindi ko pa siya nakitang nawala sa sarili ng ganito. Hindi ko pa siya nakitang ganito katakot. Althea, pakinggan mo ako. Ipapaliwanag ko. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Sa wakas ay nakapagsalita siya, humakbang pasulong, at sinubukang umakyat sa hagdan para hawakan ang aking kamay. Hindi ako umiwas. Nanatili lang akong malamig na nakatingin sa kanyang nakaunat na kamay. Ang kamay na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin at sa huli hindi nangahas na dumampi man lang sa basang tela ng aking coat. Hindi tulad ng iniisip ko. Nagsimula akong magsalita sa isang boses na napakakalmado, na kahit ako ay natakot, walang pagwawala, walang hagulgol, kundi isang nakabibinging katahimikan na para bang ang lahat ng dugo sa aking katawan ay nagyelo. Kung gayon, paano? Sabihin mo sa akin, Paulo. Sino itong buntis na babae na tinatawag na ma'am ng buong pamilya at mga katulong mo? Nang marinig ang aking mga salita, ang mukha ng babaeng naka-camel coat ay biglang nagbago. Ang aking malamig at tiyak na tono, kasama ang reaksyon ni Paulo na halos gumuho na, ay nagparamdam sa kanya ng katotohanan. Agad niyang prinotektahan ang kanyang malaking tiyan gamit ang 2 kamay. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata, na halos agad na naging pinaghalong galit at depensa. Sino ka para magsalita ng ganyan? Humakbang si Clarissa. Inunahan si Paulo. Bagamat mahina ang kanyang boses, bakas dito ang awtoridad ng isang taong mula sa mayamang pamilya. Ako si Clarissa, ang legal na asawa ni Paulo. Ginang. Hinihiling kong magsalita ka ng may kaunting respeto. Ang legal na asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang kinakalawang na kutsilyo na dahan-dahang kumakalkal sa aking dibdib. Tumatastas ng mga piraso ng laman. Hindi ko napigilang mapayuko at mapatawa ng maikli. Ang tawang iyon, sa malamig na kapaligiran ng Noche Buena, ay umalingaw-ngaw na parang nakakabingi at malungkot. Clarissa. Bulong ko sa kanyang pangalan. At pagkatapos ay itinaas ang aking ulo para tingnan siya ng diretso sa mata. Dahil ikaw ang kanyang legal na asawa, ano kung gayon ang marriage certificate mula sa civil registry na 5 taon na naming pinirmahan? Kailangan ko bang ilabas ito at ipakita sa buong kahanga-hanga mong pamilya? Biglang nanghina ang katawan ni Clarissa at nawala ang dugo sa kanyang mukha. Lumingon siya nang hindi makapaniwala. Tinitingnan si Paolo, na may nanginginig na boses. Paolo, anong ibig sabihin nito? Anong marriage certificate? Hindi ba sinabi mong nagtatrabaho ka lang sa timog para itayo ang kumpanya at binata ka? Clarissa, please, huwag kang mag-alala. Ingatan mo ang baby. Nagpanik si Paolo. Agad niyang gustong alalayan ito. Ngunit nang mapansin ang aking malamig na tingin, pilit niyang binawi ang kanyang kamay. Tila siya'y nasadlak sa isang paghihirap na malapit ng ikabaliw. Hindi ganyan, Clarissa. Pakinggan mo ako. Komplikado kasi. Tapos ka na ba sa palabas mo, Paolo? Pinutol ko ang kanyang mga palusot. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 5 taon. Nakita ko siyang gumuho sa takot para sa ibang babae at sa anak na dinadala nito sa sinapupunan.
Samantala, sa loob ng 5 taon na iyon, tuwing tatawag ako sa kanya sa madaling araw dahil sa sakit ng regla o lagnat, palagi niya akong tinatapos sa isang mabilis na busi ako sa proyekto. At kahit ako, na tumawid ng buong bansa na buntis para hanapin siya, ay ito lang ang natanggap na kapalit. Isang nakakadiri at absurdong komedya. Ang huling kislap ng init sa aking puso ay naging yelo. Hindi ko na pinansin ang kanilang pagtatalo. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa at kinuha ang aking telepono. Mula sa loob ng bahay, tila narinig ng ina ni Paulo ang kaguluhan at mabilis na naglakad patungo sa sala. Sa salamin ng pinto, nakita ko ang mukha ng matandang babae na nagliliwanag sa kaligayahan dahil sa nalalapit na pagdating ng kanyang apo. Paolo! Anak! Clarissa! Anong ginagawa niyo dyan sa pinto? Pasok na. Ang lamig-lamig, malakas na tumunog ang masayang boses ni Doña Rosario. Sa harap ni Paulo, binuksan ko ang aking telepono, kalmadong nag-type, at tumawag sa isang numero. Nang makita ang aking kilos, ang takot sa mga mata ni Paulo ay umabot sa sukdulan. Nahulaan niya kung ano ang gagawin ko, at tuluyan nang nawala sa sarili. Sumugod sa akin ng walang pakialam. Tinatawagan ko si Mr. Tan, ang CEO ng construction company at pinakamalaking investor ng studio ni Paulo. Sumasali si Paulo sa isang bidding para sa disenyo ng isang malaking gusali sa Kapitolyo. Ang kontratang iyon ay buhay at kamatayan para sa kanyang kumpanya. At si Mr. Tan ang tanging tulay para makuha ito. Sa loob ng 5 taon, bilang di opisyal na pinuno ng accounting at tagasuri ng mga plano ng kanyang studio sa Timog, ako ang direktang nakikipag-ugnayan kay Mr. Tan. Althea, ibaba mo ang telepono. Nakikiusap ako sa'yo. Ibaba mo yan. Sigaw ni Paulo. Tumatakbo patungo sa hagdan na parang isang hayop na nawawala sa kontrol. Dahil sa bilis, nadulas siya sa basang hagdanan at malakas na tumama ang kanyang mga tuhod sa semento na gumawa ng isang malakas na tunog. Ngunit walang pakialam sa sakit. Gumapang siya patungo sa akin. Iniuunat ang mga braso para agawin ang aking telepono. Umatras ako, walang emosyon. Itinaas ang aking kamay. Nasagot na ang tawag sa unang ring pa lang. Ang malakas na boses ni Mr. Tan ay lumabas sa speaker. Oh, Althea, napatawag ka sa mismong Noche Buena? Maligayang Pasko. Althea, huwag! Namumula ang mga mata ni Paulo. Nakaluhod sa aking paanan. Kumapit siya sa aking binti. Nang napakahigpit na halos bumaon ang kanyang mga kuko sa tela ng aking coat. Ang kanyang boses ay puno ng desperadong takot at pagsusumamo. Halos maiyak na. Nakikiusap ako. Huwag mong gawin. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Huwag mo akong sirain. Huwag mo akong wasakin dito mismo. Sa gilid, si Clarissa ay nasa estado ng pagkabigla. Nakanganga siyang nakatingin sa kanyang asawa. Ang lalaking kanina lang ay isang maginoo at matagumpay. Ngayon ay nakaluhod na parang aso sa paanan ng isang estranghero. Nagmamakaawa. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng maluwang ang pangunahing pinto. Sumilip si Doña Rosario, na may dalang isang mainit na mangkok ng bulalo. Nang makita ang eksena, ang porselanang mangkok ay bumagsak sa sahig. Tumalsik ang sabaw at mga piraso ng seramika kahit saan. Paolo, anong ginagawa mo? At sino yung babaeng yan? Sigaw ni Doña Rosario. Papalapit ng mabilis. Hindi ko pinansin ang sirko sa aking paligid. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga. At sa isang malinaw, matatag, at walang kahit katiting na panginginig na boses, sinabi ko kay Mr. Tan, maligayang Pasko. Mr. Tan, pasensya na sa abala sa araw na ito. Ako po si Althea, ang legal na asawa ni Paulo. Tumatawag po ako para ipaalam na dahil si Paulo ay posibleng nakagawa ng krimen ng bigamya, naglustay ng pondo mula sa aming conjugal properties at nagpapanatili ng isang paralel na pamilya. Sa darating na Enero 2, ay formal akong magsasampa ng petisyon para sa annulment sa Korte ng Cebu. Hihilingin ko ang preventive attachment sa lahat ng kanyang account at ng studio.
Bilang financial manager ng kumpanya, ipapadala ko ang totoong accounting ng 5 taon na ito, kasama ang mga ebidensya ng tax fraud, sa BIR, at sa inyong legal department, para maiwasan na madamay ang reputasyon ng inyong kumpanya sa iskandalo. Iminumungkahi kong pag-isipan ninyong muli ang paggawad ng kontrata. Althea, hayop ka. Tumahimik ka. Nawala sa sarili si Paulo. Tumayo siya ng mabilis, gamit ang lahat ng kanyang lakas, para subukang agawin ang telepono, at sinubukan pa akong sakalin, ngunit naibaba ko na ang tawag. Ang buong proseso ay tumagal ng eksaktong 3 minuto. Paolo, kumalma ka. Sigaw ni Clarissa. Sumugod para pigilan siya. Kahit na maputla, napagtanto niyang ang sitwasyon ay kritikal na para sa kanila. Napigilan ni Clarissa, si Paulo ay bumagsak sa basang sahig na para bang naubusan ng lakas. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng lambing, wala na rin ang pagsusumamo. Ang tanging natira ay ang madilim at nakalalasong kabaliwan ng isang daga na na-corner. Althea, nababaliw ka na ba? Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilyang ito, sabi niya sa pagitan ng mga ngipin. Nanginginig ng husto dahil sa galit at takot. Sa wakas ay naintindihan na ni Doña Rosario ang lahat. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri. Inilalantad ang kanyang pagiging mapagmataas at masama. Ah, kaya pala. Ikaw yung bruhang Bisaya. Sinabi ko na sa anak ko na kasalanan ang makipagrelasyon sa'yo. Pero pinilit niyang tinutulungan mo raw siyang makakuha ng kliyente sa Timog at mag-ayos ng mga account. Sino ka sa akala mo? Pupunta ka rito para gumawa ng eksena sa Noche Buena sa bahay namin? Pabor pa nga ang ginawa ng anak ko sa'yo. Tawagan mo ngayon, yung lalaking yun, at bawiin mo ang sinabi mo. Kung hindi, isinusumpa ko, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Tinitingnan ang mga pangit at nakakadiring mukha ng buong pamilyang ito. Hinaplos ko ang aking tiyan na patag pa. Ito ang lalaking minahal ko sa loob ng 5 taon, kung kanino ko ibinigay ang lahat, at ito ang kanyang pamilya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa akin. Tumalikod ako. Kinuha ang hawakan ng aking maleta, at nagsimulang bumaba sa hagdanan. Binaliwala ko ang mga sigaw ni Paulo, at ang mga suntok niya sa pader. Hindi ako lumingon kahit isang beses. Hinampas ng hangin at ambon ang aking mukha, ganap na pinapalamig ang aking nag-aapoy na isipan. Unti-unting nawala ang mga sigawan sa aking likuran. Kinaladkad ko ang aking maleta sa mga tahimik na kalye ng subdibisyon. Sa bawat hakbang, ang mga alaala ng aming nakaraan ay bumabalik sa aking isipan, tulad ng isang lumang pelikula. Naalala ko noong 5 taon na ang nakalipas. Ikinasal kami sa huwes sa Cebu habang nakatira sa isang maliit na apartment. Wala siyang kahit ano. Itinuro niya ang 4 na pader na may sira-sirang pintura. At sinabi sa akin, Althea, nagsasakripisyo ka kasama ko. Pero kapag naging matagumpay ako, ipinapangako kong ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Naniwala ako sa kanyang pangarap na maging isang tanyag na arkitekto. Nagtrabaho ako sa araw sa isang opisina, at sa gabi ay itinatama ko ang kanyang mga plano. Inayos ko ang mga balanse ng kanyang studio, at ipinagbili pa ang mga alahas ng aking lola para bayaran ang puhunan ng kumpanya. Nang magsimulang umunlad ang studio, lalo siyang naging abala at malayo. Althea, iiwan ko sa iyo ang branch sa Timog, dahil tiwala ako sa iyo, pero may malaking proyekto sa amin. Kailangan kong nandoon para mangasiwa. Pansamantala lang to. Kapag nakapag-settle na ako sa norte, susunod ka na sa akin, sabi niya. Iyon ang kanyang dahilan bawat taon. Para hindi ako isama sa Tagaytay tuwing Pasko, sabi niya. Ang pamilya niya ay masyadong sarado, makaluma, at hanggat hindi pa sigurado ang tagumpay niya, ang pagdadala ng isang Bisaya ay magdudulot lamang ng mga kritisismo dahil sa pagkakaiba ng ugali. Sabi niya ginagawa niya iyon para protektahan ako at iwasan na masaktan ako ng kanyang mga magulang. At ako, isang tanga, ay napagkamalan ang kanyang kasakiman at manipulasyon bilang pinakamalalim na pag-aalaga.
Althea, huminto ka! Malalakas at padapadapang mga yapak ang umalingaw-ngaw sa aking likuran. Sinabayan ng marahas na paghingal. Si Paulo, na hindi man lang nagsuot ng coat sa gitna ng malamig na panahon at nakasuot lamang ng isang manipis na sweater, ay hinabol ako ng nakayapak. Nawala ang kanyang sapatos sa gulo. Isa sa kanyang mga paa ay nagiiwan ng maliwanag na bakas ng dugo sa basang kalsada. Hinawakan niya ang hawakan ng aking maleta. Nang napakalakas. Nanginginig siya ng hindi mapigilan. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa matinding takot. Althea, pakiusap. Huwag kang umalis. Pakinggan mo ako. Okay? Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay ngayon ay namumutla sa lamig. Namumula ang kanyang mga mata at ang mga luha ay humahalo sa kanyang pawis. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Si Clarissa at ako. Ang kasal namin ay isang pagkukunwari. Hindi kami totoong kasal. Huminto ako at hindi lumingon. Ibinaling ko lang ang aking tingin sa kamay na nakahawak sa aking maleta. Hindi kayo totoong kasal? Kung gayon, ano ang totoo? Lumingon ako. Ang aking boses ay parang tubig na hindi umaagos sa gabi ng taglamig, walang bahid ng init. Totoo ba ang ating marriage certificate? O kasinungalingan ba ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan? Paolo, sa tingin mo ba, dahil niloko mo ako ng 5 taon, ay ganap na akong tanga? Totoo ang sanggol, pero peke ang kasal. Pautal-utal na sinabi ni Paulo. Binitawan niya ang maleta at sinubukang hawakan ang aking braso. Ngunit pinigilan siya ng lamig ng aking tingin. Isang palabas lang ang lahat, Althea. Ang ama ni Clarissa ay si Don Carlos, ang dating kongresista, isang taong may koneksyon kahit saan. Para manalo sa public bidding na iyon at palakihin ang studio, kung wala ang koneksyon ng pamilya ni Clarissa, hindi man lang ako makakasama sa listahan. Pinunasan niya ang kanyang basang mukha at humakbang pasulong, ibinaba ang kanyang boses. Pinipilit ako ng mga magulang ko na magkaanak. Nagustuhan ako ni Clarissa at ginagamit ko lang siya. Wala kaming pinirmahang opisyal na papel, nagpakasal lang kami sa simbahan at naghanda sa bayan para patahimikin ang pamilya niya at ang mga tao dito. Nang makita ang lalaking ito, na may maskara ng disenteng tao, na binibigyang katwiran ang kanyang kasakiman, kasinungalingan, at ambisyon sa isang napakadiring paraan, nasuklam ako. Ginagamit siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Paolo, habang inaayos ko ang lahat para sa'yo sa Cebu, at pinapanatili ang iyong mga account sa pinakamaliit na detalye, ikaw ay nasa Tagaytay at nakikipagtalik sa anak ng politiko para umakyat gamit ang kanyang impluensya. Yan ba ang tinatawag mong paggamit? Yan ba ang tinatawag mong pagmamahal sa akin? Ginawa ko ang lahat para sa ating kinabukasan. Halos lumuwa ang mga mata ni Paulo, na sa bingit ng pagkawasak. Sa proyektong ito, magiging hari na tayo. Kapag nakuha ko ang bayad, bibilhan kita ng malaking bahay sa Cebu. Sinabi ko kay Clarissa na kapag naipanganak na ang bata, maghihiwalay kami dahil sa hindi pagkakasundo. Bibigyan ko ng tseke ang kanyang ama. At tapos na. Althea, maniwala ka, lahat ng pera ko ay para sa ating dalawa. Tama na, Paulo. Huwag mo na akong lalong pandirihan. Tiningnan ko siya, at ang huling kislap ng pagkadismaya ay nawala, nag-iwan ng isang ganap na kawalan. Ang isang lalaking kayang gamitin ang kasal, damdamin, at ang kanyang sariling hindi pa naisisilang na anak bilang mga piyesa sa sugal, ay bulok hanggang sa kaibuturan. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa at kinuha ang ultrasound, ang papel na dapat sana'y regalo ko sa Pasko. Sa harap ng kanyang naguguluhang tingin, pinunit ko ito sa libu-libong piraso, sa harap ng kanyang mukha, at hinayaang tangayin ng hangin ang mga piraso ng papel sa dilim. Althea, ano yun? Kinabahan siya. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Wala. Basura lang, sabi ko. Binuksan ang aking mga kamay at tiningnan siya ng malamig. Paolo, maghanda ka sa darating. Ang sinabi ko kay Mr. Tan 3 minuto na ang nakalipas
ay tutuparin ko hanggang sa huling letra. Gusto mo ng tagumpay, di ba? Ako mismo ang wawasak niyan, gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkasabi nito, hinila ko ang aking maleta, nang hindi na muling tumingin sa kanya at naglakad ng may determinasyon palabas ng tarangkahan ng subdivision. Hindi ako umalis ng Tagaytay, ng gabing iyon. Nag-check-in ako sa isang hotel malapit sa subdivision. Alam kong nagsisimula pa lang ang bagyo. Kung tatakas ako pabalik sa timog na parang asong talunan, lalabas na ako pa ang may kasalanan. Nakaupo sa gilid ng kama. Tiningnan ko ang screen ng telepono na hindi tumitigil sa pag-iilaw dahil sa mga missed call at sunod-sunod na mensahe sa WhatsApp. Hindi lang mula sa kanya, kundi mula rin sa mga empleyado ng studio at maging sa sekretarya ni Mr. Tan. Wala akong sinagot. Sa malamig na isipan, in-upload ko sa cloud ang lahat ng mga recording at backup ng mga mahahalagang usapan. Nang ipikit ko ang aking mga mata para magpahinga, yumanig ang pinto ng aking kwarto. Dahil sa malalakas na katok. Althea, alam kong nandyan ka. Lumabas ka at harapin mo kami. Boses iyon ni Doña Rosario. Na-trace siguro nila ang taxi o ginamit ang mga koneksyon para mahanap ako. Malinaw na sa lungsod na ito, may kapangyarihan ang pamilya ng politiko. Inayos ko ang aking damit. At, nang walang emosyon, binuksan ang pinto. Sa labas ay hindi lang isang nagwawalang Doña Rosario at isang maputlang si Paulo. Nandoon din si Clarissa na may namamaga sa kaiiyak na mga mata. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Sa tabi niya ay isang lalaking nasa mga 60 anyos na nakasuot ng isang mamahaling jacket na nagpapakita ng awtoridad. Dahil sa pagkakahawig at pagkaarogante, nahulaan kong siya ang dating kongresista na si Don Carlos. Ang ama ni Clarissa. Ikaw siguro si Althea. Si Don Carlos ang unang nagsalita. Malalim ang kanyang boses. May bigat na tipikal sa isang taong sanay mag-utos. Hindi man lang niya tiningnan ang simpleng kwarto ng hotel. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa akin. Kayong mga bata ay hindi dapat maging sobrang extremist. Ikinuwento na sa akin ni Clarissa ang mga sinabi ni Paulo. Wala akong pakialam sa kung anumang ugnayan ninyo noon, pero ngayon, dala ng anak ko ang dugo ng aking pamilya. At hindi maaaring masira ang karera ni Paulo dahil lang sa isang pagmamaktol mo. Magkano? Magkano ang gusto mo? Para manahimik at maglaho magpakailanman. Tiningnan ko ang matandang politikong iyon, na sanay na makuha ang gusto sa pamamagitan ng pera, at hindi ko napigilang matawa. Don Carlos, sa sobrang tagal niyo na po ba sa politika, akala niyo pati batas ay may presyo sa merkado? Tinitigan ko siya nang hindi sumusuko. Kalmado ang aking tono, ngunit bawat salita ay parang karayom. Kami ni Paulo ay nagpakasal sa civil registry 5 taon na ang nakalilipas. Sa mata ng batas ng Pilipinas, ako ang kanyang asawa. Ang pagpapakasal sa simbahan at paghahanda kasama ang inyong anak ay tinatawag na krimen ng bigamya at panloloko. Kayo, bilang isang pampublikong figura, sa halip na turuan ang inyong anak at manugang na sumunod sa batas, ay pumunta rito sa Noche Buena para pagbantaan ang biktima. Iyan ba ang mga prinsipyo ng inyong prestihiyosong pamilya? Anong kabalbalan ang pinagsasasabi mo? Sigaw ni Doña Rosario. Itinuturo ako. Anong bigamya? Nagdiwang kami sa buong bayan. Ang anak na dala ni Clarissa ang panganay na apo ng mga Garcia. Ikaw, baog na babae, na 5 taon nang inaangkin ang anak ko sa timog nang hindi nagbibigay ng kahit isang kusing. Ma, tumahimik ka na nga! Sigaw ni Paulo. Nasa bingit na siya ng kanyang pasensya, parang isang lubid na malapit ng maputol. Ang tawag kay Mr. Tan ay naglagay sa kanya sa alanganin. Kung hindi siya tutulungan ni Don Carlos, napigilan ang sakunang ito ngayon. Tapos na ang buhay niya. Humakbang si Paulo. Tinitingnan ako na may halong pagsusumamo at isang malalim at nakatagong poot. Althea, mag-usap tayo ng sarilinan. Hindi na kailangang ilabas ito sa harap ng aking mga biyenan. Alam kong nagkamali ako sa'yo, pero ginawa ko yon para maging isang imperyo ang kumpanya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, mariin kong sabi.
umatras at itinuro ang pasilyo. Kung ano man ang sasabihin mo, sabihin mo dito. At ikaw, Miss Clarissa, na puno ng yabang na ikaw ang legal na asawa, sana ngayon ay malinaw mo nang nakikita kung anong uri ng tao ang nasa tabi mo. Sa isang banda, ginamit niya ang perang pamana ng lola ko para itayo ang kumpanya at nagkunwaring tapat sa akin sa Cebu. Sa kabilang banda, nakipagtalik siya sa'yo para makakuha ng mga kontrata sa gobyerno sa pamamagitan ng iyong ama. Kung niloko niya ako, sa tingin mo ba, hindi niya gagawin yan sa'yo balang araw? Nanginig ng husto si Clarissa at lumingon kay Paulo. Tuluyan nang nawala sa sarili si Paulo at sinuntok ang hamba ng pinto. Huwag kang lumampas sa linya, Althea! Si Clarissa ang naging patron ko. Anong alam mo? Akala mo dahil lang nag-aasikaso ka ng ilang papeles at tumitingin ng plano ay indispensable ka na? Kung wala si Don Carlos, hindi man lang tayo makakalampas sa pinto ng public registry. Kailangan mo ba talagang sirain kaming lahat sa Pasko para lang maging masaya ka? Nang makita siyang nagtanggal ng maskara, galit at masama, ang huling bakas ng dignidad na natitira sa aming pagsasama ay naglaho. Ang mga ilaw na may sensor sa madilim na pasilyo ng hotel ay biglang sumindi dahil sa pagsara ng pinto ni Paulo, na nagbigay ng maputlang liwanag sa amin. Si Don Carlos, nang makitang hindi gumagana ang pananakot, ay tumikhim at ginamit ang madulas na tono ng mga veteranong politiko. Miss Althea, kahit na nawawala sa sarili si Paulo, may punto siya, ganito gumagana ang totoong mundo. Kung isa sa publiko mo ang iskandalong ito, lahat tayo ay talo at hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Sa isang tawag lang, kaya kong kalimutan ni Mr. Tan ang isyu at tungkol sa krimen. Alam mo kung gaano kabagal ang mga korte sa Pilipinas. Taon ng papeles, para sa huli isang suspendido lang na sentensya ang makuha niya. Maupo tayo. Bibigyan kita ng halagang makakapag-ayos ng buhay mo. Bumalik ka sa Cebu. At lahat tayo ay payapa. Papa, anong sinasabi mo? Umiyak si Clarissa. Hinawakan ang braso ng kanyang ama. Nang may desperasyon. Niloko niya ako. Kasal siyang tao. Saan ako lulugar? Ano ang mangyayari sa anak ko? Manahimik ka! Matigas na sabi ni Don Carlos. Tinitingnan siya ng may paghamak dahil sa kanyang kahinaan. Para sa kanya, ang reputasyon ng kanyang apelyido at ang kanyang prestihiyo sa kanilang lugar ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Kung sa araw ng Pasko ay pumutok ang iskandalo ng kanyang bigamyang manugang, wasak ang kanyang legasiya. Kailangan niya akong durugin doon mismo. Pinagmasdan ko ang pamilyang ito. Bawat isa ay may sariling makasariling interes, at pandidiri lang ang naramdaman ko. Si Doña Rosario. Nang makitang nag-aalok ng pera si Don Carlos, ay natakot para sa yaman ng kanyang anak, at nagmadaling sumingit, yumuyukod sa dating kongresista. Don Carlos, por favor, huwag niyo siyang bigyan ng malaki. Siya ang accountant ng anak ko sa Timog. Sino ang nakakaalam kung gaano nakaraming pera ang ninakaw niya sa likod namin? Bawat piso ni Paulo ay pawis ng aming pamilya. Doña Rosario, sa tingin niyo ba malinis ang perang kinikita ng anak niyo? Sabi ko, ngumingiti ng malamig. Paolo, dahil sabi mo isa lang akong simpleng accountant. Ipinaliwanag mo na ba sa biyanan mong politiko kung paano sa loob ng 5 taong ito, sa pamamagitan ng mga dummy company sa Timog, ay naglilipat ka ng pondo sa isang account dito sa inyong bayan? Akala mo ba laro lang ang tax fraud? Bawat galaw ng pera, bawat pinalaking kontrata ay may pirma mo, pero lahat yun ay dokumentado ko. Ang perang ginamit mo para magbayad ng mga peking kasal, para bumili ng bahay, mahigit kalahati niyan ay conjugal property ko, hindi pa kasama ang lihim na pondo para sa representation expenses na ginamit mo para magbayad ng suhol sa mga konsehal dito. Nang bigkasin ko ang salitang suhol, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Biglang nagbago ang mukha ni Don Carlos. Ang mga mayayabang na matang iyon ay napuno ng takot at galit na nakamamatay. Siya ay isang veterano. Nang marinig iyon, agad niyang nalaman ang panganib na itinanim ng hangal na si Paulo sa kanyang paanan. Kung ang mga dokumentong iyon
ay makarating sa Office of the Ombudsman. Hindi lang si Paulo ang babagsak, kundi kaladkad ang kalahati ng City Hall at siya mismo. Paolo, anong kalokohan to? Lumingon si Don Carlos at sinampal ng napakalakas si Paulo na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Napalingon ang mukha ni Paulo at isang hibla ng dugo ang tumulo mula sa kanyang labi. Walang oras para punasan. Lumuhod siya sa harap ni Don Carlos. Kumapit sa kanyang pantalon. Don Carlos, isinusumpa ko. Hindi po totoo yan. Ligtas po ang account na yun. Gawa-gawa niya lang yan. Nagbabluff lang siya. Wala siyang ebidensya. Wala akong ebidensya? Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang isang naka-encrypt na folder. Ipinapakita sa kanila ang nascan na PDF. Iyon ang dokumento ng bank transfer na pirmado mismo ni Paulo. Kasama ang mga bank statement ng account kung saan niya binayaran ang mga gastusin sa kasal kay Clarissa. Paolo, minaliit mo ng husto ang sarili mong hepe sa pananalapi. Tiningnan ko sila, mula sa itaas, nang walang bahid ng awa. Mula pa noong 2nd taon, nang simulang mo akong pagbawalan na pumunta dito tuwing Pasko. Alam kong may mali na. Akala ko tipikal na lalaki ka lang na ibinibigay ang lahat ng pera sa nanay mo. Pero yun pala, nagtatayo ka na ng sarili mong pugad ng pag-ibig. Ang mga papel na ito ay sapat na para maubusan ka ng kahit isang piso at gugulin ang mga susunod mong Pasko sa kulungan. Tiningnan ni Clarissa ang petsa sa mga statement. Eksaktong tumutugma ito sa panahon ng kanilang pag-iibigan. Noong isinusumpa ni Paulo na iyon ang kanyang ipon sa buong buhay. Nakinita sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha. Paolo, isa kang halimaw, isang miserableng manloloko. Humagulgol si Clarissa at bumagsak sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Naku, ang anak ko, si Doña Rosario, takot na takot, ay tumakbo para saklolohan siya. Ang madilim na pasilyo ng hotel ay naging isang bahay ampunan ng mga iyak, sumpa, at suntok. Isang katawa-tawa at nakakadiring komedya. Tiningnan ko sila ng malamig, umatras, at isinara ang pinto sa kanilang mga mukha. Ang gulo ay tumagal pa ng kalahating oras hanggang sa tuluyang humupa dahil sa krisis. Nagsimulang magdugo si Clarissa, si Don Carlos, na may mukhang puno ng kahihiyan, ay tumawag ng ambulansya. Si Doña Rosario at Paulo, takot na takot, ay tumakbo palabas kasunod ng stretcher. Ang kwarto ay muling naging tahimik. Naupo ako sa maliit na mesa na may ilaw na nagpapatingkad sa aking mukha. Basang-basa ng malamig na pawis ang aking mga kamay at may nararamdaman akong bahagyang sakit sa aking puson. Huminga ako ng malalim. Uminom ako ng isang basong maligamgam na tubig at sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi pa ito ang oras para bumigay. Binuksan ko ang laptop at ang aking mga daliri ay nagsimulang lumipad sa keyboard. Bilang isang bihasang financial consultant, alam ko kung paano pag-aralan ang isang network ng money laundering sa maikling panahon. Dinownload ko ang lahat ng data mula sa cloud, ang mga pekeng resibo, ang mga transfer sa mga lihim na account, at ang mga balanse ng kumpanya. Magdamag kong pagsasama-samahin ang mga datos na ito sa isang hindi matututulang kadena ng ebidensya. 3:00 ng madaling araw, habang tulog ang Tagaytay, nakatanggap ako ng email mula sa isang kaibigang abogado sa Cebu. Naglalaman ito ng draft ng kasunduan sa paghihiwalay, ng ari-arian separation of property, at isang sinumpaang salaysay, affidavit, kung saan aaminin ni Paulo ang kanyang panloloko. Hiniling ko ito bago pa ako sumakay ng eroplano, para lang sa sakali. Hindi ko akalain na gagamitin ko ito ng ganito kabilis. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Althea, si Clarissa to. Kailangan nating mag-usap mamayang 8:00 sa coffee shop sa tapat ng ospital. Mag-isa lang akong pupunta. Ngumiti ako ng may pang-iinis. Mabilis na nakabawi si Clarissa. Ang katotohanang kaya niya akong kausapin, nang lingid sa kaalaman ng kanyang ama. At ni Paulo, ay nagpapatunay na ang prinsesa ng mataas na lipunan ay hindi isang simpleng dalaga na walang laban. Kinaumagahan ng Pasko,
sa ilalim ng manipis at malamig na ulan. Pumasok ako sa coffee shop. Dahil holiday, walang tao. Si Clarissa, na nakasuot ng maluwag na itim na jacket, ay nakaupo sa isang sulok. Maputla na parang bangkay, at may malalaking itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita ako, agad siyang umayos ng upo. Umupo ka, Althea, sabi niya sa paos na boses. Itinutulak ang isang tasang kape sa aking harapan. Sabi ng mga doktor, ligtas pa naman ang baby. Pero hindi ako nakatulog buong gabi. Marami akong naisip. Naupo ako. Hindi ko ginalaw ang kape. At dumiretso na sa punto. Clarissa, kung nandito ka bilang mensahero ni Paulo, o para pagbantaan ako ulit gamit ang kapangyarihan ng ama mo, huwag mo nang sayangin ang laway mo. Ang mga kondisyon ko ay hindi negosable. Nakagawa siya ng bigamya, paglustay, at gusto kong pagbayaran niya yon. Mapait na tumawa si Clarissa at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ka nagkakamali. Kagabi, kinorner ko si Paulo sa kwarto ng ospital sa loob ng 3 oras. Lumuhod siya, sinampal ang sarili, at inamin ang lahat. Alam mo, hindi ko akalain na maaaring maging ganito kasuklam-suklam ang isang lalaki. Noong nagsimula kaming mag-date, sinabi niyang galing siya sa isang simpleng pamilya. Nakita ng ama ko ang talento niya at gumawa ng paraan para mapasok siya sa sistema. Lumuhod pa siya na umiiyak para hindi ko ipa-abort ang bata noong nabuntis ako. Sabi niya, pangarap niyang pakasalan ako, pero isa lang pala siyang tuntungan at ang ama ko ang kanyang panangga. At ikaw, piniga ka niya hanggang sa huling patak. Althea, pareho nating sinira ang buhay. Tiningnan ko si Clarissa at bahagyang nawala ang galit na nararamdaman ko. Sa sapot ng kasinungalingan ni Paulo, kami ay mga hagdanan lamang sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. At bakit mo ako tinawagan? Tanong ko. Naglabas si Clarissa ng isang pendrive mula sa kanyang bag at idinulas ito patungo sa akin. Narito ang mga black book ng mga proyektong nakuha niya dito sa amin salamat sa aking ama at mga recording ng kanyang mga lihim na hapunan kasama ang mga direktor at konsehal. Retirado na ang ama ko. Pero mas malaki pa sa kanyang etika ang kanyang ego. Kagabi, sinubukan niyang patahimikin ito at humanap ng mga siga para patahimikin ka. Pinigilan ko siya. Hindi ko hahayaang mapunta ang aking ama sa balita dahil sa gagong ito at lalong hindi ko hahayaang dalhin ng anak ko ang apelyido ng isang manloloko at bigamista. Ipapalaglag ko ang bata. Ayoko nang malaman pa ang anuman tungkol sa kanya. Tinitigan niya ako sa mata ng may matinding determinasyon. Ito, kasama ang iyong mga audit, ay sapat na para maipasok siya sa bilibid. Ayoko ng kahit isang sentimo mula sa kanya. Gusto ko siyang makitang wasak at hiyang-hiya sa publiko. Pero may isa akong hiling kapalit. Kapag nakuha mo na ang pera mo, iwanan mo ang aking ama. Wala siyang nakuha pinansyal dito. Nagpaloko lang siya kay Paolo para tulungan ito. Tiningnan ko ang USB sa mesa at nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa kanya. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang personal na buhay, hindi siya bumagsak, kundi gumawa ng perpekto at nakamamatay na damage control para iligtas ang kanyang pamilya at putulin ang ulo ni Paulo. Sige, sabi ko, kinuha ang pendrive. Nakahinga ng maluwag si Clarissa at sumandal na parang tinanggalan ng 100 kilong pabigat. Inabot niya sa akin ang isang pirmadong dokumento. Ito ay isang nakasulat na pag-amin kung saan inaamin ni Paulo ang panloloko sa pekeng kasal. Inilabas ko ang aking sariling kasunduan sa annulment na may ganap na legal na bisa at iniabot sa kanya. Ibigay mo yan kay Paulo. Sabihin mo sa kanya na sa Enero 2, unang oras pa lang, hihintayin ko siya sa korte ng Cebu. Kung hindi niya pipirmahan, ipapadala ko ang warrant of arrest mula sa piskalya diretso sa kanyang pinto. Noong Disyembre 26, sumakay ako ng eroplano pabalik sa Cebu. Iniwan ko ang malamig na panahon ng Luzon, ngunit nagsisimula pa lang ang aking digmaan. Pagdating sa kondo sa Cebu, hindi ko man lang inayos ang aking maleta. Tinawagan ko ang aking abogadong eksperto sa economic crimes at isang kaibigang auditor sa sala ng aking bahay.
na puno ng mga bank statement ang mesa. Grabe Althea, tingnan mo to. Sabi ng kaibigan kong auditor. Itinuturo ang ilang linya sa monitor. Sa loob ng 5 taon, sa ilalim ng pagkukunwaring pagbabayad sa mga subcontractor at pagbili ng materyales para sa studio sa Cebu, naglipat siya ng halos 25 milyong piso sa 3 account ng mga individual sa Luzon. At lumalabas na ang mga individual na iyon ay kanyang mga tiyuhin at ang anak ng kanyang kasambahay. Naramdaman ko ang isang panginginig, ibig sabihin. Mula pa noong 2 taon ng aming kasal, pinlano na niyang ubusin ang aming kumpanya sa pamamagitan ng paglilipat ng aming conjugal profits para gawing kanyang pribadong pension fund. Eksakto. Ito ay qualified theft at estafa, sabi ng aking abogado. Idagdag pa ang USB ni Clarissa na may mga suhol. Kung bubuksan natin ang lahat, hindi lang niya kailangang isauli ang bawat sentimo, kundi haharap din siya sa ilang taon ng hindi maiiwasang pagkabilanggo. Kung gayon, buksan niyo ang lahat. Sabi ko, hinahaplos ang aking tiyan. Hindi ako nakatulog ng ilang araw. Inihahanda ang perpektong forensic accounting report. Noong Disyembre 30, dahil hindi na makayanan ang pressure ng nalalapit na preventive attachment, bumaba si Paulo sa Cebu, kasama ang 2 sa mga founding partner ng studio. Nagpulong kami sa conference room ng kumpanya. Hindi mahinga sa loob. Pumayat siya ng 5 kilo. Hindi siya nag-ahit at malalim ang kanyang mga mata. Sige na, Althea. Magkakaibigan naman tayong lahat. Sinubukang mamagitan ng isang partner. Si Paulo at ang kumpanya ay nasa bingit na. Kinansela na ni Mr. Tan ang lahat ng kontrata. Huwag na nating dalhin sa korte, malulugi tayong lahat. Hindi man lang ako naupo. Ibinagsak ko ang aking audit report, ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian, at ang affidavit sa mesa. Ang paraan para ayusin ito ay depende sa ugali ng ginoong ito. Tinitigan ko si Paulo. Tiningnan ako ni Paulo na may namumulang mga mata at tumawa ng paos. Ang tindi mo, Althea. Nakipag-alyansa ka kay Clarissa. Sinira ako ng ama niya. Kinansela niya lahat ng proyekto ko. Nagpa-abort si Clarissa. Masaya ka na ba? Sinira mo ang buhay ko. Ang salitang nagpa-abort ay nagbigay ng kaba sa aking puso. Nagawa ni Clarissa na ituloy hanggang sa huling kahihinatnan. Iyon ang presyo ng paglalaro sa aming 2. Ang buhay mo, ikaw mismo ang sumira sa kasakiman mo. Sabi ko, ipinatong ang mga kamay sa mesa. Narito ang 25 milyong piso na nilustay mo. Sa Enero 2, pagbukas ng mga korte, isasampa ko ang reklamo. O pipirmahan mo ito ngayon, ibibigay sa akin ang iyong bahagi ng mga ari-arian, at isasauli ang pera. O sa Three Kings, bibigyan kanila ng uling at posas sa kulungan. Ikaw ang magpasya. Iniiwan mo akong walang-wala. Kung malugi ang kumpanya, wala kang makukuha. Sigaw niya. Itinapon ang silya sa sahig. Wala akong pakialam sa kumpanya. Gusto kong isuka mo ang bawat sentimo ng pera ko na nilunok mo, sagot ko ng walang awa. Noong Enero 2, unang araw ng trabaho pagkatapos ng bagong taon, kami ng aking abogado ay nasa pintuan na ng korte. Nandoon na si Paulo, nakayuko sa kanyang coat, na may mukhang kulay abo. Siya ay na-corner na. Ini-inspeksyon na ng BIR ang mga account matapos ang isang di kilalang tip at isinara na ng mga makapangyarihan sa kanyang bayan ang lahat ng pinto para sa kanya. Althea, kailangan ba talaga nating gawin to? Nagmamakaawa niyang sabi sa basag na boses. Pipirmahan ko lahat. Ibenta ng nanay ko ang bahay sa probinsya para bayaran ang parte mo, pero bawiin mo ang reklamo sa BIR. Kung makukulong ako, dito na magtatapos ang buhay ko. At noong naglilipat ka ng pera at niloloko mo ako, naisip mo ba ang araw na ito? Umupo ako sa harap niya. Malamig na parang marmol. Ang sinira mo ay hindi lang si Clarissa, kundi ang huling 5 taon ng aking buhay. Hindi ako pipirma ng anumang dokumento na mag-aalis sa'yo ng responsibilidad. Kung anuman ang desisyon ng hukom sa kasong kriminal, ay problema mo na. Ngayon,
Pipirmahan mo ang paghihiwalay ng ari-arian at ang affidavit mo para magamit ko bilang matibay na ebidensya sa isasampa kong annulment. Bumagsak si Paolo sa plastik na upuan. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang bolpen at pumirma nang may matinding galit na napunit niya ang papel. Paglabas ng korte, ang kalangitan ng tag-araw sa Cebu ay malinaw at bughaw at pinainit muli ng araw ang aking balat. Huminga ako ng malalim. Tapos na. 3 araw pagkatapos, inilabas ng korte para sa subasta ang bahay sa Tagaytay. Tumawag sa akin si Doña Rosario sa madaling araw na umiiyak. Nagmamakaawa dahil kinailangan nilang ilabas ang lahat ng ipon nila sa buong buhay para bayaran ang mga multa sa BIR. Nagmamakaawa na bawiin ko ang mga kaso para hindi makulong ang kanyang anak. Ibinaba ko ang tawag at binlock ang numero, magpakailanman. Lumipas ang ilang buwan, dumating ang tag-init sa Cebu. Gamit ang perang nakuha ko, umarkila ako ng isang opisina sa sentro ng lungsod at nagtayo ng sarili kong financial consultancy firm. Maraming dating kliyente ni Paolo, nasawa na sa kanyang mga kalokohan, ang lumipat sa akin dahil alam ang aking magandang reputasyon. Isang hapon, nagpakita si Paolo para pirmahan ang huling paglipat ng mga share. Nakasuot siya ng isang lumang jacket, payat at nawala na ang lahat ng kanyang kayabangan. Dahil sa kanyang mga white-collar crimes, naiwasan niya ang kulungan na may suspendido na sentensya, ngunit iniwan siya ng mga multa na walang-wala. Walang disenteng architectural firm na kukuha sa kanya. Congratulations sa negosyo, Althea. Sabi niya sa isang ngiting mas pangit pa sa pag-iyak. Salamat, Paolo. Pirmahan mo dito at tapos na tayo. Sabi ko sa isang mahigpit na propesyonal na tono. Pumirma siya at tiningnan ako na may mga luha ng pagsisisi. Kung noong Paskong iyon ay isinama kita sa amin, kung hindi ko pinakinggan ang nanay ko tungkol sa pag-akyat gamit ang pamilya ni Don Carlos, masaya sana tayo ngayon. Tiningnan ko siya at ang aking puso ay isang lawa na payapa. Walang kung. Hindi ka nagkamali ng landas. Ipinakita mo lang ang iyong tunay na kulay sa harap ng ambisyon. At nagpapasalamat ako sa iyo sa hindi mo pagpapahalaga sa akin. Dahil salamat doon, alam ko na ngayon ang buhay na tunay na nararapat sa akin. Yumuko si Paolo at lumabas ng aking opisina. Kinaladkad ang kanyang mga paa patungo sa limot. Kalaunan, nalaman kong si Clarissa, gamit ang mga koneksyon na natitira sa kanyang ama sa ibang rehiyon, ay nakakuha ng posisyon sa gobyerno. Tumanggi siyang mag-asawa muli at nagpa siyang palakihing mag-isa bilang isang malakas at independenteng ina. Ang anak na babae na sa huli nagpa siyang isilang. Nalaman kong nagsinungaling siya kay Paolo at sa kanyang ama tungkol sa pagpapalaglag bilang paraan upang tuluyan ng putulin ang anumang ugnayan sa kanila. Malayo sa lahat ng lason, tahimik kong hiniling ang lahat ng mabuti para sa kanya. Dumating ang isang bagong Noche Buena. Sa pagkakataong ito, walang malamig na biyahe, walang malalamig na lugar, walang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Inanyayahan ko ang aking mga batang empleyado na hindi umuwi para sa Pasko, na maghapunan sa isang magandang restaurant sa sentro ng Cebu na may tanawin ng siyudad. Habang pumuputok ang mga fireworks sa kalangitan, itinaas ko ang aking baso ng sparkling juice at hinaplos ang aking tiyan na ngayon ay bumalik na sa dati nitong anyo matapos kong isilang ang aking malusog na anak ilang buwan na ang nakalipas. Tiningnan ko siya habang mahimbing siyang natutulog sa stroller sa aking tabi. Lumipas na ang bagyo. Sa tunog ng mga kampana sa malayo, nagtoast ako para sa aking muling pagsilang maningning, malaya at ganap na buo.